Ang mga iglesyang sumasampalataya sa Diyos tulad ng Pentecostal, Baptist, Sabadista, Born Again, Iglesia ni Cristo sa Pilipinas at sa iba pa ay maibilang ba o maituring katawan ni Cristo na siyang iglesia na maiharap sa Ama pagdating ng pagsusuko ng iglesia sa Ama? Alam mo kapatid, mali po yun. Na lahat yun, pagsasama-samahin natin, ituturing natin katawan ni Kristo. Ang ating pong katawan, yung mismong ating katawan, yung material body, wala pong salungatan dyan. Pag lumalakad ang paa, katulong ang kamay. Di ba yung kamay umi-invite to balance the body pagka lumalakad yung paa? Umi-invite yung kamay, tumitingin ang mata, nakikinig ang tainga, for you to walk safely, para makalakad ka ng maayos, coordinated ang buong katawan. Abe, sa atin pong mga iglesyang sinabi nyo, Iglesia ni Cristo ni Manalo, abe, hindi ho pa pareho-pareho tayo. Sa Katoliko, wala naman pong pilitan kung sino iboboto mo. Kaya Iglesia ni Manalo, pag di ka bumoto doon sa pinili ni Manalo, titiwalag ka. Di ba? Paano yun? Hindi pwede bang katawan ni Kristo yung magkakakontra? Ang Sabadista hindi kumakain ng baboy. Ang Pentecostal naman ay kumakain ng baboy. Ganon din ang saksi ni Jehovah, kumakain din ng baboy. Hindi po pwedeng ituring na katawan ni Kristo ang magkakaiba ang paniniwala. Basahin po natin ang 4 ng Efeso, versikulo 16. Na dahil sa kanya'y ang buong katawan na nakalapat na mabuti at nagkakalakip sa pamamagitan ng tulong ng bawat kasukasuan, ayon sa paggawang nauukol sa bawat iba't ibang sangkap, ay nagpapalaki sa katawan sa ikatitibay ng kanyang sarili sa pag-ibig. Kita mo kapatid, ang dahil kay Kristo, kung kabilang ka sa katawan, ang buong katawan nakalapat na mabuti. Ang sabi diyan sa Hiligay noon, ang sabi ganito, pakibasa nga kapatid na Jerry. Ngagikan sa iya nga bugos nga lawas, masanto sing nagakaigo, kag nabilog bangod, sang tagsa ka luta-lutahan, nga nagasangkap sini, ko nagpanghikot sing nagakaigo, ang tagsa kabahin, nagapatubo sang lawas, kag nagapalig-on sang iya kaugalingon sa gugma. Sa gugma, ayon. Nagapatubo sang lawas, kag nagapalig-on sang iya kaugalingon sa gugma. Ang katawan, ang lawas, buo, nagkakalakip na lakip-lakip ayon sa tulong ng bawat kasukasuan, sabi sa Biblia. Nakalakip, well fit together. Ang sabi po dun sa English. Ang sabi, they are fitly joined together. Paano ngayon sasabihin mo, Iglesia ni Cristo, well fit joined together ba tayo? Ang Iglesia ni Cristo, nambubugbog ng kapwa nila relihiyon. Parehong Iglesia ni Cristo. Yung isa, Iglesia ni Cristo ni Manalo. Nagdiskusyon, ang kadiskusyon, Iglesia naman ni Cristo ni Periol, yung apostol daw sa Marikina. Alam niyo nangyari, bugbugan sila. Basahin nga natin. Kapatid na Luz. Opo, ito po ay nasa Philippine Star, October 2, 2007 issue po ito. INC members beat up Pentecostal preachers. Ayan. Tuesday, October 2. What was supposed to be an enlightening religious debate in Tondo turned violent as members of the Iglesia ni Cristo, INC, beat up 3 preachers from the Pentecostal Missionary Church of Christ, PMCC, the Manila Police District, MPD said yesterday. According to the... Tanyo, kapatid, parehong Iglesia ni Cristo yan, ha? Nagbugbugan sila-sila. Bakit? Mainit ang ulo ng Iglesia ni Manalo, mainit din naman ang ulo nitong mga Pentecostal ni Periol.
Mga mainit din ang ulo niya, nambubugbog din niya, nakatapat sila. Ayun. Paano mo sasabihin katawan ni Kristo yan, kapatid? Katawan ba ni Kristo magkakaaway? Hindi magkakaaway ang nakasama o nakasali dun sa talagang katawan ni Kristo. 12:25-26 ng unang Korinto. Huwag magkaroon ng pagkakabaha-bahagi sa katawan, kundi ang mga sangkap ay magkaroon ng magkasing isang pag-iingat sa isa't isa. At kung ang isang sangkap ay nagdaramdam, ang lahat ng mga sangkap ay nangagdaramdam na kasama niya. O kung ang isang sangkap ay nagkakapuri, ang lahat ng mga sangkap ay nangagagalak na kasama niya. Ayon, ang katawan ni Kristo, magkakasama sa lahat ng paraan. Nagdaramtag ang isa, nagagalak lahat, hindi magkakakontra. Paano mo sasabihin ang Saksi ni Jehovah, ang Pentecostal, Sabadista, Katoliko, Iglesia ni Manalo, katawan lahat ni Kristo? Naku, napakagulo niyan. At pagka merong gulo, may away, may diskusyon, hindi nagkakasundo, lalo na sa aral, sa doktrina, hindi pwedeng sa Diyos lahat yan. Kung saan may pagkakagulo, hindi sa Diyos yan, sa demonyo yan. Basahin natin ang Santiago 3:16 at 15. Sapagkat kung saan mayroong paninibugho at pagkakampi-kampi, ay doon mayroong kaguluhan at lahat ng gawang masama. Hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas, kundi ang nauukol sa lupa, sa laman, sa diablo. Pakilagay nga sa 16 sa hiligay nun, kay kondiin ang kahisa. Ha? Kag maiyaiyahon nga handom. Didto ang kagamo kag tagsa kamalaot nga buhat. Ining kaalam wala magikan sa hitaas, kundi dutanon, lawasnon, yawanon. O, kita mo, yawanon sa diablo yan. Pagka may gulo, sa diablo. Paano mo sasabihin katawan ni Kristo yung nagkakagulo yung mga yan, lalo na sa doktrina? Pag sinabi mong si Kristo'y Diyos, aawayin ka ng Iglesia ni Manalo. Pag sinabi mong si Manalo'y anghel, matutuwa sila sa'yo. Ha? Pero si Kristo, huwag mong sasabihin Diyos, aawayin ka, kagaya ng ginawa sa akin. Kasi kung mo pinapangaral ko, si Kristo'y Diyos, nagalit yung mga Iglesia ni Manalo, kung ano-anong demanda ang ginawa. Paano ngayon mo sasabihin, yan ay katawan ni Kristo? Tayo, magkakasama tayo, katawan ni Kristo. Di ako naniniwala, kapatid. Magkakaiba eh. Iba-iba eh. Yung Kristo ng Sabadista, Diyos. Yung Kristo ng Iglesia ni Manalo, tao lang. Walang pagka-Diyos kahit kapiraso. Basahin natin ang pagsugo. Kapatid na Los, panahon mo na. Eto po. Ilagay natin ang pasugo. Yan, Enero 1964 issue sa pahina 13. Ito po'y sinulat ni Emiliano Agustin. Tao rin ang kalagayan ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang muling pagparito sa araw ng paghuhukom. Hindi nagbabago ang kanyang kalagayan. Hindi siya naging Diyos kailanman. Tao ng ipanganak. Tao ng lumaki na at nangangaral. Tao ng mabuhay na mag-uli. Tao ng umakyat sa langit. Tao ng nasa langit na nakaupo sa kanan ng Diyos. At tao rin siya na muling paririto. Ayan, si Kristo laging tao sa Iglesia ni Manalo eh. Puro tao sinasabi. O ngayon, yan ba, makakaisa ba natin yan? Hindi naman tayo naniniwalang si Kristo'y tao. Ikaw siguro, kapatid, di ka rin naniniwalang tao si Kristo. Paano ngayon magiging isa tayong katawan? Mali yun, kapatid. Mayroon talagang katawan ng Kristo. At yun ay ang tunay na iglesia na nasa Biblia. Ang sabi ni Pablo sa iglesia, kayo ang katawan ni Kristo. Ang bawat isa'y sangkap na sama-sama sa isa't isa. Yun ang sabi niya sa 12:27 sa iglesia niya sinasabi. Pakibasa. Kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa'y sama-samang mga sangkap niya. Sinabi niya yan sa iglesia sa Korinto. Kayo ang katawan ni Kristo. Pero yung hindi kasama sa iglesia na totoo,
iglesia lang na tinayo ni Manalo, hindi kasama sa katawan ni Kristo yon. Kaya nga magulo May nang aaway, may pumapatay ng kapwa. Ay, paano mo sasama sa katawan niya? Mamamatay tao yung karamihan diyan.